Ang inyo pong napapanood ay ang pagdating ni Davidson Bangayan sa NBI. Okay, sa mga oras pong ito ay dumating na po ang convoy na naglalaman nitong si Davidson Bangayan. Galing po sila sa Senado kung saan siya po ay sumailalim po sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Agriculture and Food tungkol po pa rin po sa umano'y rice smuggling sa bansa. Bago po ito, nagpasya ang Senate Committee on Agriculture and Food. Nasampahan po siya ng reklamong perjury dahil naman po sa kanyang umanong pagsisinungaling sa Senado kanina. Batay sa testimonya kanina ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, si Bangayan ay siya rin umanong si David Tan na naugnay sa umano'y rice smuggling sa bansa. At imposible rin daw po na walang tulong ng customs si Bangayan. Sinabi naman po ni DOJ Secretary Leila De Lima na nasa watchlist daw po nila si Bangayan. Inihayag din ni De Lima na humingi siya sa Caloocan Regional Trial Court ng amended warrant of arrest para po kay Bangayan. Kumpinsido raw po kasi ang DOJ na si Davidson Bangayan at si David Tan ay isa lamang. Yan po ay base po sa mga pieces of evidence at sa mga karagdagang testigo raw po na lumutang at ngayon po ay nagsasabi na kilala po nila si Davidson Bangayan at siya rin daw po si David Tan ng umano'y rice smuggler. At kanina nga rin po, kung inyo pong maalala ay ang Senado po ay inirekomenda rin na kasuhan po ng perjury si Bangayan dahil po sa kanya umanong pagsisinungaling at pagtanggi na hindi raw siya si David Tan. Nakasakay po sa puting sasakyan si Davidson Bangayan mula po sa Senado na ngayon ay hahatid patungo sa NBI at kanina po sa atin pong pakikipag-usap sa ating reporter doon na si Lay Alves, sinabi po niya na hindi na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot at magbigay ng pahayag ang kampo po ni Davidson Bangayan at ang kanya pong abogado at bigla na lamang po daw silang kinordonan at pinasakay dito sa puting sasakyan at idiniretso na dito sa NBI. Mula po rito sa NBI ay hindi pa po alam at wala pa pong konkretong plano kung ano ang mga proseso na pagdaraanan dito po kay Davidson Bangayan. Sa punto pong ito ay kumuha muna tayo ng latest update mula kay Lay Alves na naroon. Lay? Yes, Rida, nandito na tayo ngayon sa tanggapan ng NBI-NCR kung saan dinala si David Bangayan. So, ipinasok siya dito sa isang opisina dito na we believe ay yung opisina ng hepe. At hindi tayo pa pinapayagan na makapasok sa loob. So, hindi pa tayo nakakakuha ng anumang pahayag mula sa NBI o di naman kaya ay mula kay Bangayan. Pero nakaantabay na dito mga miyembro ng media at nasaksihan nga natin yung ginawang pag-aresto sa kanya kanina ng mga kagawad ng NBI. So mula sa Senado ay idiniretso na siya dito sa tanggapan ng NBI-NCR. Ang pagkaka-aresto kay Bangayan ay kaugnay ng kasong electrical pilferage na isinampa laban sa kanya dati pa at hindi ito kaugnay dun sa kanyang rice smuggling case. At ang sinabi kanina ni DOJ Secretary Leila De Lima ay may mga ginawa na silang hakbang para matiyak na hindi makakalabas ng bansa at hindi matatakasan ni Bangayan yung mga kinakaharap niyang kaso kaugnay sa rice smuggling dito sa bansa. Kumbinsido raw ang DOJ, NBI na si David Bangayan at si David Tan na itinuturong isang big time rice smuggler ay iisa. Ito rin ang posisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig ng Senado kanina. Sinabi ni Duterte na si David Bangayan ang lumabas dun sa intel report na ibinigay sa kanya at siyang itinuturo na na isang big time rice smuggler sa bansa. At sa ngayon, Rida, ay nakaantabay tayo dito ngayon sa tanggapan ng NBI-NCR para sa anumang developments kaugnay ng pagkaka-aresto dito kay Bangayan. Rida? Liliwanagin lang natin ito bang ginawang paghatid kay Bangayan mula sa Senado hanggang sa NBI, maituturing na ba itong pag-aresto kay Bangayan? Ang sinabi kanina ni DOJ Secretary Leila De Lima, ang
pagkakaalam natin, ay i-implement yung standing arrest warrant sa kanya. So, ang pagkakaalam natin ay pag-arrest na talaga yung ginawa kanina sa kanya ng mga kagawad ng NBI. Katunayan, Rida, nung paglabas pa lang niya mula doon sa session hall, ay binakuran na siya ng mga taga-NBI at isinakay sa kanilang sasakyan at idiniretso na dito sa tanggapan ng NBI sa Maynila. Rida. Pero Lay, nung kinuha siya, nung inescortan siya ng mga tiga-NBI sa Senado, ginawa ba yung usual protocol sa pag-aresto na katulad ng kailangan muna, basahan ka muna ng iyong mga karapatan, mga ganun, Lay? I believe walang ginawang ganon dahil talagang pagtatayo niya, pagkalabas niya dun sa session hall ay talagang nilapitan na siya at binakuran at dinala dito sa NBI, Rida. And Lay, from the moment na iginiit ni Secretary De Lima na ipaaresto at handa na raw silang ipaaresto itong si Bangayan doon sa Senado, pagkatapos ng pagdinig kanina, ano ba ang initial na reaksyon na iyong nakita mula rito kay Bangayan? Kanina ay bagamat nakabakod na nga sa kanya yung mga kagawad ng NBI kanina, no? Pero nasulyapan naman natin siya at sinusubukang kunan pa nga ng pahayag ng media pero hindi ito nagbigay ng anumang pahayag. Mukha namang composed ito at mukha namang hindi siya nagpapanik. Dahil kung matatandaan mo, Rida, kanina pa lang sa Senado, di ba sinabi na nga ni Secretary De Lima na i-implement yung arrest warrant laban sa kanya. So, ang basa naman natin dun sa kanyang kilos ay mukhang nandun pa rin naman yung composure niya hanggang sa dinala nga siya dito sa NBI, Rida. Okay, maraming salamat at patuloy kaming makikibalita sa iyo dyan, Lay Alvis. Samantala, lulan po ng puting sasakyan si Davidson Bangayan nang dumating po sa NBI kangi-kangi na lamang. At bago dalhin sa NBI, dumalo muna siya sa pagdinig ng Senado si Bangayan. Nagpa siya ang Senate Committee on Agriculture and Food na sampahan siya ng reklamong perjury dahil pa rin sa kanya umanong pagsisinungaling sa Senado. Batay naman sa testimonya kanina ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, na nagpunta rin po sa hearing kanina, si Bangayan ay siya rin umanong si David Tan na naugnay sa umano'y rice smuggling sa bansa. At imposible rin daw na walang tulong ng customs si Bangayan. Katunayan, marami raw po siyang koneksyon sa lahat ng pantalan sa buong Pilipinas. Sinabi naman ni DOJ Secretary Leila De Lima na nasa watchlist na raw po nila si Bangayan. Inihayag din ni De Lima na humingi siya sa Caloocan Regional Trial Court ng amended warrant of arrest para kay Bangayan.